ang isang INC po ay pinahintulutan ng kapatiran na sumali sa politika. Hindi po natin may iwasang isipin. Hindi ko naman sinasabing totoo pero hindi naman natin may iwasang isipin na yung tao na yan, kaya pinahintulutan ng kapatiran na sumali sa politika para siya na yung magiging kinatawan ng INC kung saan man siya papasok. For example, sa Kongreso ba, sa Mayor ba, o sa Senador, o sa Senado ba. So ngayon, hindi natin isipin na itong lahat ng ginagawa ni Marcoleta bilang congressman at bilang senador ay may basbas po ng Iglesia ni Cristo. Kasi pinahintulutan nila. Tama, di ba? Hindi ko sinasabing totoo yun, pero hindi natin may iwasang isipin. Okay. So ganito ang point natin, mga kababayan. Si Marcoleta po nakasuhan ng bribery. Bakit? Kasi nga po, tumanggap po siya ng 75 million kay Mike Defensor as bribe. Bribe yun. Indirect bribery yun. Tapos plunder pa. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, yung pagtanggap ba ng pera ni Marcoleta, no? Diyan 75 million na yan, ayan ba, may basbas din ba ng Iglesia ni Cristo? Dahil tandaan natin na pinahintulutan nila si Marcoleta na maging congressman ng sagip ng panahon na yun. Alam nyo mga kababayan, ganito yan eh. Alam nyo, ito naisip ko lang kung tumanggap, actually admitted si Marcoleta, umamin si Marcoleta na tumanggap siya ng pera. Di ba? Yung pagtanggap ba ni Marcoleta ng pera, anong ginawa niya ba doon? Inangkin niya ba yon o inilaan niya sa simbahan? Sa tingin niyo po ba, kung inangkin ni Marcoleta yung pera, kunwari nakatanggap ng pera, 75 million. Kung yan sinolo niya ba yan, tutulungan ba siya ng iglesia ngayon? Tanong ko yan O kayo. O 1,000 tayo ngayon. Sa tingin niyo po ba, kung yung pera tinanggap ni Marcoleta na 75 million, sinolo niya yan. Siya lang mag-isa, ginastos niya yan. Akin lang to. Sa tingin niyo po ba, tutulungan ba siya ng iglesia ni Cristo ngayon? Magtsatsaga ba yung iglesia ngayon na papuntahin yung mga miyembro niya dyan? Kung hindi nakatanggap ng pera yung iglesia no, sa 75 million ni Marcoleta? Ewan ko lang kasi hindi sa pagiging malisyoso mga kababayan, anong gain ng iglesia ni Cristo dito? Dahil sa bayan? Come on. Di ba nakuha niyo yung point ko? Kasi kunwari lang hindi ko sinabing ginawa ng iglesia to pero kunwari pag ako, meron akong tropa. Oh. Pre, magpapaliga ako. Papaliga ako basketball. Total sikat ka naman dito sa barangay natin. Gagamitin ko yung pangalan mo para maraming sumali. Di ba? So, ganon. So, ngayon na nangyari, nagpaliga, may perang nawawala. Gamit yung pangalan ko. Di ba? Natayin niyo ba tutulungan ko yan? Tangina mo ka pala eh. Ikaw lang kumita, nadamay mo ko dyan. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo sumagot. Kung ano man yung problema mo dyan. Hindi nga, di ba? Ginamit mo na yung pangalan ko, kumita ka pa, sa tingin mo tutulungan pa kita. Nakuha niyo yung point ko, di ba? Alam niyo sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na to, na pinagtanggol si Marcoleta, dahil sa pagtanggap ng 75 million, mas lalo tayong nag-iisip eh. Ano ba? 75 million lang yon? Nagkakaganyan kayo? Di ba? Or, tama si Sir Toto, talagang pabor lang sila kay Marcoleta. Ganun lang. No? Kung baga, okay lang yan, Marcoleta, kahit tumanggap ka ng pera, hindi kami nakahati. Or, no? Na kahit si Marcoleta nga po tumanggap ng 75 million, pwedeng sinabi ng Iglesia ni Cristo, ay, teka lang, okay lang na yung pera tinanggap mo, kahit hindi kami nakakuha niyan, hindi kami nakakat, importante dito, matulungan ka namin bilang senador. Ganyan tayo bilang isang kapatiran. Alin sa dalawa? Hindi ko naisip yun ako nga, no? Dapat pala may second choice. Nga pala. No? So, alin sa dalawa? Di ba? Alin sa dalawa? Okay. So, okay, game na tayo. Start na tayo. Okay. Ay, una sa lahat, hindi natin binabatikos ang Iglesia ni Cristo sa kanila paniniwalang religion. Sa kanila paniniwalang spiritual. Kasi una sa lahat, may mga kaibigan po akong miyembro ng Iglesia ni Cristo. May mga tropa po tayo na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mababait silang tao. At minsan pag-uusap ko sila about religion, nakita ko naman na talagang committed sila sa paniniwala nilang religion at sila ay naniniwala na sila naging mabuting tao dahil sa paniniwala nila.
So pag ganun, wala tayong pakialam dyan. Di natin sila pakikialaman. Ang sinasabi lang natin dito, kapag ang isang religion na hindi natin pinapakialaman, na pumasok po sa usaping politika, hindi pwedeng exempted sila sa ginagawa nila sa politika. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin yung nangyari po ngayon sa EDSA. Well, kung isipin, no, talagang malaking perwisyo ang ginawa ng Iglesia ni Cristo dyan po sa ginawa nilang surprise rally. Pero, mga kababayan, mainis man tayo o okay lang sa atin, hindi po natin pwedeng ipagkait no, sa Iglesia ni Cristo na sila rin po Pilipino rin. Kasi sila po ay nautusan lamang, sila po ay may karapatan na magpahayag sa kalsada. Ganyan po ang demokrasya. Wala, ganun talaga eh. Kapag tayo nagrally, okay lang. Pag sila nagrally, babatikusin natin. No, it doesn't work that way. Yun nga lang, dahil nga po sa ginawa nga po nila, na perwisyo po, malamang milyon. No, malamang milyon na, no? Malamang, no, papuntang milyon na. Malamang na perwisyo nga po, yung milyon-milyon natin mga kababayan, na dumadaan po dyan sa EDSA. So, ang point natin dito ngayon, ano ba pinaglalaban nila? Ang pinaglalaban lang naman nila, wala lang, si Marcoleta lang. Wala sila pinaglalaban, si Marcoleta lang. At ang nakakatawa dito, no, pinapanood ko po sila. Kung ano ba yung sentimiento ng mga tao doon. Actually, sobrang misinformed sila in the first place. Sobrang misinformed sila. So, pinapalabas nila dito, si Marcoleta walang kasalanan. Ayun ang pinapalabas nila. Mga kababayan, tandaan natin, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nandiyan po sa rally, tandaan natin, si Marcoleta po, kaya po siya aarestuhin at kaya po siya nakasuhan dahil po sa kayabangan niya. Bakit hindi pumapasok sa utak nyo? Napakasimpleng intindihin na si Marcoleta, hindi totoo na wala siyang kasalanan. Umamin si Marcoleta na tumanggap ng pera. Bakit ba kayo nandyan? May hati ba kayo doon sa 75 million ni Marcoleta na tanggap? Ano ba? Bakit hindi pumapasok sa utak ninyo? Ano ba, bobo ba kayo? Simple lang naman. Si Marcoleta, umamin na tumanggap ng pera. Nung congressman siya. Yun nga lang, pera man ng gobyerno yan o hindi, pasok po sa plunder yan. Tandaan natin na pinagbabawal po ng batas natin na tumanggap ang isang politiko more than 50 million. Pera man ng gobyerno o hindi. Bakit hindi na-explain sa inyo yan? Tingnan ninyo sabi ninyo, Takero, hindi ka ba natatakot sa amin? Marami kaming Iglesia ni Cristo. Marami kami. O yun naman pala, marami pala kayo eh. Bakit wala man lang isa sa inyo na matalino na nag-explain na yung kaso ni Marcoleta hindi gawa-gawa? Mayabang kasi yung matanda eh. Alam niyo dyan ako natatawa talaga, no? Marami kami, Takero. No? Kapag kami nagalit sa iyo, tandaan mo marami kami. Yun nga, marami nga kayo. Ni isa wala man lang nakaisip, ano ba talaga yung kaso ni Marcoleta? Niloloko lang ba talaga tayo? Wala eh, no? Walang ganon eh. Wala eh. O, so ngayon ito, tandaan nyo pinaglalaban nila ngayon yung kaso ni Marcoleta. Eh, ang problema ninyo, ito, sabi ng ombudsman kanina, no selective justice sa ombudsman. Kanina lang to amid Senator Rodante Marcoleta's claims that he is being persecuted by the Office of the Ombudsman, Assistant to the Ombudsman Miko Clavano said such a defense is common among public officials facing criminal charges. Normal lang po sa isang politiko, sabi nga po ni Clavano, na ganyan, na magdidepensa siya para po sa kanyang sarili. Hindi sila misinform, ayaw nilang tanggapin ng katotohanan, sabi ni Maria Carol to. Kaya nga sabi ni Marco Beta, ang paninindigan, ang pananampalataya, di ba? alam nyo, ayan talaga problema, no? Na yung information po, nandiyan po nakakalat lang. Pero ano ba, brainwash ba? Na ayaw nilang maniwala, ayaw nilang paniwalaan yung totoong nangyayari. Alam nyo, mayroon tawag dyan. On denial, di ba? Ganun yun eh. Alam nyo kaya hindi tayo umuusad bilang isang bansa, tayong mga Pilipino, no, pagdating sa politika, on denial tayo. Totoo yan, no? Lahat mang parte, no, kahit man Dilawan, Kakamping, DDS, INC, Islam, kahit loyalista, ganyan po marami pong ganyan eh.
na kahit nandiyan na yung katotohanan, ayaw pa rin tanggapin. Parang ganyan, di ba? Malinaw naman po talaga yung ginawang kasalanan ni Marcoleta, pero ayaw nila tanggapin. So ngayon, ito, utos kasi ni Manalo or else matitiwalag sila. Alam nyo, ayan ang pangit di ba? So ngayon, ito. So, ibig sabihin nun mga babayan, sinasabi pa ng ombudsman, na walang selective justice dito. Mag-rally kayo dyan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ang kaso ni Marcoleta tuloy. Ano na nangyari? Puta, nag-rally kayo dyan. Kanina pa kayo. Anong oras? Alas 4. Inulad na kayo, nabasa na kayo. Malamang makakasakit kayo dyan. Tapos, anong nangyari? Tuloy ang kaso ni Marcoleta. Wala kaming pakialam. Mag-rally kayo dyan. Oh, parang ito, sabi ni Miko Calabano kanina. Ito, panoorin nyo to. Officials. At kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pino-persecute sila, na kaso laban sa mga public officials. At kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pino-persecute sila, na it's about politics. Not even just about this case, not even just about senators. Kahit yung mga LGU, kahit yung mga mayor, mga vice mayor, yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. But the facts will speak for themselves. And I think when you read the case, and you listen to the admissions, and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil... Tama ka, di ba? Kung titinan natin kung ang mga facts na lumalabas ngayon, malinaw naman po talaga na merong kasalanan si Marcoleta dito kasi admittance yun eh. Paano mo? Alam nyo, ito yung point natin dito eh. Alam nyo, kung hindi po kakasuhan to ng ombudsman, ang mababatikos naman dito, ombudsman. O teka lang ombudsman ba't hindi nyo kinakasuhan si Marcoleta? Umamin na, tumanggap ng pera, wala kayong gagawin. O, di ba? Trabaho ni Boying Rimulya yan. No, kahit minsan ayoko sa kanya, pero this time, trabaho po ni Boying Rimulya yan, nakasuhan yung mga public officials, especially kung plunder. May admittance yung tao. Anong gusto nyong gawin? Lalabas lang sa kabilang tenga ni Boying Rimulya, ganun lang? Mayayari naman si Boying Rimulya sa ibang civic group, si civil group, at saka sa sa mga kakamping at dilawan. At malamang kay Presidente Bongbong Marcos. Boying, ano bang ginagawa mo dyan? Alam mo naman, nakabantay sa atin yung mga kakamping na yan. Umamin na si Marcoleta, ba't di mo pa... Sorry. Parang ERAP, hindi PBBM. Continue. Okay. Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Saan galing po ang ebidensya ng laban kay Marcoleta? Galing din po sa affidavit niya mismo, sa COMELEC. Bugok eh. ERAP nga, dapat PBBM yung... Si PBBM dapat gagayahin ko, naging ERAP ang puta. Okay. So ngayon, ano nangyari? Okay. So ngayon, nangyari dito, ito na. Nagbigay ng statement yung AFP.